Tahimik ang buhay namin sa baryo. Simula pagkabata, kasama ko na si Lola Sally, ang lola ko. Manggagamot siya ng San Vicente. Sa bahay namin, madalas siyang gumagawa ng mga halamang lunas. Wala siyang iniinom na gamot mula sa botika. Pero sa tuwing may sakit, sa kanya lumalapit ang mga tao. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, nandun si Tio Ben, pawisan at mukhang balisa. "Aling Sally, tulungan niyo ako," sabi niya na halos humihingal. Lumabas naman si Lola mula sa kwarto. Tiningnan niya si Tio Ben mula ulo hanggang paa. "Ano ang nangyari?" tanong niya. "May bumabati sa akin tuwing hating gabi. Hindi ko nakikita pero naririnig ko. Parang bulong sa hangin. Nagsimula ito noong may isang batang babae na lumapit sa akin. Hindi ko siya tinulungan." Tahimik lang si Lola. Pinagmasdan niya si Tio Ben. "Hindi mo siya tinulungan? Pero ano ang ginawa mo?" tanong ni Lola. Hindi sumagot si Tio Ben. Umiiling lang siya. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Napatingin ako sa bintana. Gumagalaw ang mga dahon sa labas kahit walang hangin. "Ano pong ibig sabihin nito?" tanong ko. Naglagay si Lola ng ilang halamang gamot sa isang maliit na kahoy na lalagyan. Sinindihan niya ito at ang usok mula sa insenso ay gumapang sa hangin na parang may hinahanap. "May hinihintay silang sagot," sabi ni Lola. Napatingin si Tio Ben sa sahig. Hindi siya nagsalita. Maya-maya pa'y nagsimulang lumakas ang ingay ng mga kuliglig. Nagsara ang pinto ng kusa. Parang may pumigil dito mula sa labas. Napahawak sa dibdib niya si Tio Ben. "Aling Sally, ano po ito?" bulong niya. Pero hindi sumagot si Lola. Sa isang iglap, bumukas ang bintana at may dumaan na malamig na simoy ng hangin. At nang huminto ang paggalaw ng lahat, wala na si Tio Ben. Nanatili akong nakatayo, hindi makagalaw. Hindi na bumalik si Tio Ben sa baryo. Si Lola, nagpatuloy sa buhay niya. Tahimik pero matalas ang tingin. Ako naman, mula ng gabing yon, nagsimulang makaramdam ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang isang lihim na hinihintay lang ang tamang oras upang ipakita sa akin ang kahulugan nito. Pakinggan natin ang kwento ni Ella, isang batang lumaki sa piling ng kanyang lola. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao? Bago po natin simulan ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta sa channel na ito. Matapos mawala si Tio Ben, hindi na naging tahimik ang gabi para kay Ella. Tuwing hating gabi, nararamdaman niya ang kakaibang simoy ng hangin, ang malalalim na tunog na hindi dapat naririnig. Isang gabi, sa ilalim ng puno ng mangga, nakakita siya ng anino na hindi gumagalaw pero tila nagmamasid. Mula noong gabing iyon, nagsimula siyang makakita ng mga kakaibang panaginip. Sa bawat pagtulog niya, may lumalabas na imahe ng isang batang babae, umiiyak sa dilim. Hindi niya alam kung sino ito, pero alam niyang mahalaga ito sa kanya. Isang gabi, habang nasa loob ng bahay, narinig niya ang may hinang yabag sa sahig. Hindi mula kay Lola Sally, kundi sa isang bagay na hindi niya nakikita. Nang sumilip siya sa pinto, may isang pares ng matang nakatingin sa kanya sa madilim na sulok ng silid. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magkwento si Lola Sally tungkol sa mga nilalang ng gabi, mga gumagala sa baryo tuwing hating gabi
hindi para manakot, kundi para maghanap ng katarungan. Isang nilalang ang binanggit niya na tila may koneksyon kay Ella. Isang umaga, isang bata sa baryo ang nawala. Wala siyang iniwanang bakas, pero ang huling nakakita sa kanya ay nagsabing may isang anino sa likuran niya bago siya tuluyang nawala sa paningin ng lahat. Habang naglalakad pauwi, narinig ni Ella ang isang boses na tinatawag ang pangalan niya. Hindi ito pamilyar, pero hindi rin ito malayo sa kanya. Nang huminto siya, napansin niyang ang paligid niya ay hindi na tulad ng dati. Isang umaga, pagbangon niya, may nakita siyang marka sa balikat niya, isang bilog na tila isinulat ng hangin. Nang makita ito ni Lola Sally, hindi ito nagulat. Sa halip, nagbago ang tingin niya kay Ella. Mula sa kawalan, isang matandang lalaking hindi na nakikita sa baryo ng matagal ang muling nagbalik. May sugat din siya sa braso, parang isang latay mula sa isang kamay na hindi pangkaraniwan. Sa unang tingin niya kay Ella, nagbago ang ekspresyon niya, parang may nakita siya sa kanya na hindi nakikita ng iba. Habang naghahanap ng sagot, isang matandang sulat ang natagpuan ni Ella sa isang lumang baul ni Lola Sally. Nakasulat dito ang pangalan ni Tio Ben at isang kwento ng isang bagay na nangyari sa kanya noong bata pa siya. Sa dulo ng baryo, may isang bahay na hindi pinupuntahan ng mga tao. Matagal na itong nakatayo, pero wala pang nakikita na lumalabas o pumapasok dito. Isang gabi, may nakita si Ella sa may pintuan. Isang anino na tila nag-aanyaya sa kanya na lumapit. Habang nakaupo sa harap ng bahay, naramdaman niya ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Pero paglingon niya, wala namang tao. Nang tumayo siya, napansin niyang may marka sa sahig, mga yapak na hindi pangkaraniwang hugis. Sa isang panaginip, narinig niya ang tinig na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, may lambing ito. Parang tinatawag siya sa isang bagay na dapat niyang malaman. Nang magising siya, may isang sulat na nakapatong sa tabi ng kama niya. Mula sa lahat ng nangyari, nagsimula niyang mapansin ang pattern. Lahat ng kakaibang bagay ay nangyayari tuwing 12:00 ng gabi. Kaya naman, ng gabing iyon, sa tamang oras, bumangon siya at lumabas. Sa harap ng bahay, may isang figura na nakatayo, naghihintay sa kanya. Sa harapan niya, naroon ang isang taong hindi niya kilala, pero parang matagal na niyang kakilala. Nang gabing iyon, kailangan niyang pumili. Tatanggapin ba niya ang kapalaran niya o tatakbuhan ang katotohanan? Si Lola Sally naman, tahimik na nakaupo sa loob ng bahay. Pero alam niyang dumating na ang oras para kay Ella. Hindi siya kumilos, hindi siya nagsalita. Pero sa mata niya, alam niyang may isang bagay na magbabago sa gabing iyon. Huminga ng malalim si Ella. Hindi niya alam kung bakit, pero ang kamay niya ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa isang bagay na nasa loob niya na noon pa naghihintay na bumangon. At sa isang iglap, lumapit ang figura sa kanya at sinabing, "Panahon na." Kinabukasan, pagbangon niya, may isang marka sa palad niya, isang bilog
na tila isinulat sa kanyang balat. Hindi niya maalala kung paano ito napunta doon. Nang ipakita niya ito kay Lola Sally, hindi nagulat ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng matagal bago nagsabi ng, "Iyan na ang simula." Hindi makapagsalita si Ella. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi siya natatakot, at bakit parang hindi niya kailangang itanong pa kung ano ang susunod na mangyayari. Nang gabing yon, may dumaan sa harap ng bahay. Isang anino na hindi niya nakita ng buo, pero alam niyang hindi ito isang pangkaraniwang tao. Hindi ito lumakad tulad ng normal. Hindi ito gumalaw tulad ng iba. Parang may hinahanap lang ito. Hindi kumilos si Ella. Hindi siya nagtatago, pero hindi rin siya lumapit. Hinayaan niyang dumaan ito at hinayaan niyang pakiramdaman ang presensya nito. Bago pa ito tuluyang mawala, may narinig siyang isang bulong, "Hindi ka nag-iisa." Mula nung gabing iyon, nagbago ang pakiramdam sa baryo. Hindi ito halata, pero ramdam ito ni Ella. May katahimikan na tila may hinihintay. Parang ang mga tao, kahit hindi nila alam, ay nag-aantay ng isang bagay na malapit nang dumating. Si Lola Sally, sa bawat umaga, tahimik lang na naglalagay ng insenso sa isang sulok ng bahay. Hindi siya nagsasalita tungkol dito, pero alam ni Ella na may dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Muling nanaginip si Ella, pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito basta panaginip. Ito ay isang ala-ala. Sa panaginip niya, nakita niya ang isang batang umiiyak sa ilalim ng puno ng mangga. Alam niyang kilala niya ito, pero hindi niya maalala kung saan. Nang magising siya, may naramdaman siyang kakaibang bigat sa dibdib niya. Parang may isang bagay na hindi niya pa naiintindihan, pero malapit na niyang malaman. Sa unang pagkakataon, nagkwento si Lola Sally tungkol sa isang alamat, isang kwento na hindi alam ng karamihan sa baryo. Tungkol ito sa isang nilalang na hindi masama, pero hindi rin pangkaraniwan. Kapag may isang tao na dapat pagbayaran ang kasalanan, darating ang anino at titimbangin ang kanyang puso. Nakinig si Ella, at sa bawat salita ng kanyang lola, pakiramdam niya ay hindi lang ito isang alamat. Parang may bahagi siya rito, kahit hindi pa niya alam kung paano. Hindi pa man natatapos ang kanyang pag-iisip, may isang dumating sa baryo, isang babaeng umiiyak, humihingi ng tulong, at ang sabi niya, may isang anino na sumusunod sa kanya tuwing gabi. Hindi niya ito nakikita, pero alam niyang nandyan ito. Tumingin si Ella kay Lola Sally. Tahimik lang ang matanda, pero alam niyang hindi ito isang pangkaraniwang pangyayari. May kailangang gawin si Ella, at sa gabing iyon, may isang pagkakataon si Ella. Lumapit sa misteryo o manatili sa takot. Alam niyang may isang sagot sa loob ng kakahuyan. Alam niyang hindi niya kailangang tumakbo. Sa unang beses, siya mismo ang nagbukas ng pinto, at sa likod nito, naroon ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi niya nakita ang nilalang,
pero narinig niya ito. Hindi ito malakas, hindi ito matalim. Sa halip, parang isang tinig na hindi niya dapat marinig, pero dumiretso ito sa puso niya. Alam mo na kung sino ka. Hindi makapagsalita si Ella. Alam niya ba talaga o ngayon pa lang niya naiintindihan? Matapos ang lahat ng nangyari, sa wakas, natuklasan niya kung ano ang koneksyon ni Tio Ben sa misteryo. Hindi ito isang aksidente. May dahilan kung bakit nangyari sa kanya ang gabing yon. Hindi alam ni Ella kung paano tatanggapin ito, pero alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang lakas, hindi pisikal, kundi isang bagay na nagmumula sa loob niya. Hindi ito puwersa na kaya niyang kontrolin, pero hindi rin ito isang bagay na pwedeng takasan. Kapag dumating ang tamang oras, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi na nagbigay pa ng anumang paliwanag si Lola Sally at si Ella ay nagsimulang maghintay. Hindi na siya tumatakbo, hindi na siya nagtatago. Sa unang pagkakataon, alam niyang handa na siya. Hindi niya alam ang buong katotohanan, pero alam niyang malapit na itong lumabas. Isang hating gabi, dumating ang tunay na pagsubok. Hindi ito panaginip, hindi ito misteryo. Isang taong malapit sa kanya ang humarap sa kanya, at sa gabing iyon, kailangan niyang pumili kung sino siya talaga. Hindi na maaaring magkamali si Ella. Sa wakas, wala nang tanong sa isip niya. Hindi na siya ang dating Ella. May isang bagay na nawala sa kanya, pero may isang bagong pumasok. Isa siyang tagapagbantay ng dilim. Isa siyang tagapagmana ng anino. Sa baryo ng San Vicente, madilim ang langit, walang buwan, walang bituin, ngunit sa ilalim ng kakahuyan, may isang tao na tahimik na naglalakad sa gabi. Yun ay si Ella. Hindi na siya takot sa dilim. At si Lola Sally, nakaupo sa harap ng bahay, nakatingin sa kanya. Alam ng matanda na ito na ang huling gabi na sila ay magkasama tulad ng dati. Hindi siya nagsalita, pero sa kanyang mata, alam niyang si Ella ay handa na. Lola, mahinang sabi ni Ella. Apo. Tahimik silang tumingin sa isa't isa. Wala nang tanong, wala nang pag-aalinlangan. Humakbang palapit si Ella. Ano pong susunod? Isang banayad ng ngiti ang lumabas sa labi ni Lola Sally. Ikaw na ang magpapasya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Ella ay hindi na naghanap ng sagot mula sa iba dahil alam niya na ang sagot ay nasa sa kanya na. Lumapit siya sa lumang mesa ng kanyang lola. Kinuha ang isang lumang kwintas, ang bagay na matagal nang nakapatong doon, naghihintay sa tamang oras. Nang hawakan niya ito, isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito takot, hindi ito pagkalito, ito ay pagtanggap. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo doon, pero nang imulat niya ang kanyang mga mata, si Lola Sally ay nakangiti sa kanya. Ngayon alam mo na, wika ng lola niya. Tumango si Ella. Hindi na kailangan ng paliwanag, hindi na kailangan ng kahit ano pa. Nang gabing iyon, siya mismo ang humarap sa dilim, hindi para labanan ito,
kundi para yakapin ito bilang kanyang sarili. Makalipas ang ilang linggo, ang baryo ng San Vicente ay nanatiling tahimik sa ibabaw. Ang mga tao, ang bahay, ang lupang dinadaanan nila araw-araw. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may isang bagay na bumago nang hindi nila namalayan. Hindi ito isang matinding pagbabago na dumaan sa isang gabi. Hindi rin isang ingay na narinig ng lahat. Sa halip, ito ay isang pagbabagong hindi nakikita pero nararamdaman ng piling tao. Si Ella, ang dating tahimik at ordinaryong dalagita ng baryo, ngayon ay isang tagapagbantay ng anino. Hindi ito isang posisyon na binigay sa kanya. Hindi ito isang tungkuling pilit niyang tinanggap. Ito ay isang kapalaran na noon pa ay itinakda para sa kanya.